Ayan, so gandang tanghali mga idol, no. So paano ba ang tamang timing nito? So marami na akong video nito pero may mga nag-request pa rin kung paano ang timing nito kasi marami nagkakamali. Kung ano ng mga pinagpapalitan. Yung pala, ito lang ang problema. So sala lang yung timing. So, panoorin niyo 'to mga idol para kahit papaano meron kayong idea sa mga motor niyo lalo na sa mga naka-Rouser 180 to 20200. Okay, so umpisa na natin mga idol. So, kailangan nyo rin mga idol pala ng ganitong tool. So, DIY lang. So, pwede kayong gumamit ng mga welding rod. Ganito lang ang formang gawin nyo. Ayan, so, ang pinakaikot talaga nito mga idol, ano? So, ayan, oh, medyo matigas-tigas yan. Ayan. So, ang pinakaikot nito mga idol ay pakaliwa. Ayan, oh. Ikutin natin siya ng pakaliwa. Ayan, oh. Yan, pakaliwa yan, di ba? Ikutin mo siya ng pakaliwa, ganun. Sagad. Ikutin mo siya sagad pakaliwa tapos ibabalik mo siya ng isang ngipin. Ayan. Okay. Yan, tapos pasok nyo. Ganoon din dito sa kabila. So ikutin nyo rin siya ng pakaliwa sagad. Yan, sagad na. Ngayon ibabalik mo rin siya ng isang ngipin. Yan, tapos ipasok nyo yung tools. Okay. So ganoon lang ang pag-timing nito mga idol para hindi kayo magkamali at mapahinalaan nyo kung ano-ano pa yung mapag-isipan nyo na problema sa mga Rouser to 2200. Kaya ito yung pagka-timing ng scissor balancer. Okay, so ngayon salpak natin siya dito para malaman din ng iba. Okay, so ito naman yan o, sa balancer gear niya, assembly niya, meron yan siyang timing mark. Yan, may timing mark yan siya, no. So yung timing mark na yan, meron din yung timing mark dito sa gilid. Ayan o, makakapa nyo yan dito. Ayan, makakapa nyo yan. Ayan, ikot natin. Yan o, makakapa nyo yan. Ngayon, sa pagpasok nito, mga idol, napaka basic lang. So, bago nyo siya ilagay doon, meron nyo siya manipis na washer. Okay? Tapos, salpak natin siya. Ayan. So, sa paglagay niya, ganito lang mga idol. Ayan. Ngayon, yung marking na yan, itatapat nyo siya dito. Itong marking ng puti, tatapat nyo rin siya dito sa gilid. Yan, may marking din yan dyan. Yan, tatapat nyo siya pa ganyan. Yan yung pinaka-standard na proseso niya mga idol. Para kahit papaano, hindi kayo mamumblema. Bakit umiingay ang motor na bago na ang timing chain, tensioner, chain guide, bago na lahat. So, maingay pa rin, no? Ganito lang ang gawin nyo dyan. Yan, pasok nyo, gamitan nyo ng long nose. Yan, pasok natin. Yun. Diba? So yun, nakatapat na yung marking nyo dito mga idol. Pati itong puti na to, dapat nakatapat yung marking dyan. Ngayon nilalagay natin tong clutch housing. Yan, lagay natin tong clutch housing. Okay. So pag salpak naman ng clutch housing, ganun lang. Galaw-galaw lang. Yung oil pump gear, galaw-galaw lang. Tapos ito, kailangan hindi siya magbabago mga idol. Kailangan tamang ano lang din, tamang timing lang din. So yan, nakatapat yan siya. Ngayon, pihitin nyo lang siya ng konti, bagya, para pumasok. Yun. Diba? So, yung timing niya, dapat hindi siya magbabago. Tapos, naka-top dead center din yung motor mga idol. Yan, naka-top dead center yan. Yung marking niya. So, ganun lang ang pag-timing ng scissor balancer mga idol. Ngayon, bubunutin na natin siya. Yan. Pag bunot nyo, ngayon, uugayin nyo to. Ngayon, pag nauga nyo siya, so hindi yun, sala yung pagka-timing nun. Kailangan, pag ginanito nyo to, left and right, wala siyang uga. Ayan o, walang galaw-galaw yan. Okay, so yun lang. Maraming salamat.